Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mapagpalang pagbati ngayong pong araw na ito. Welcome na naman po sa isa pag-edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating production team at technical team na maglilingkod po sa inyo sa oras na ito. And of course, tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan din ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre napapakinggan din po tayo sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay may mga smartphones, yan. Kung kayo may mga Android phones at iPhones, yan. Pag smartphone, punta lang po kayo sa Google app, at i-type nyo lang eVox PBS receiver at i-download nyo na po yung ating PBS audio app. At pag na-install nyo na po yan, lalabas na po doon ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kapilang po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na tulad ng napapakinggan nyo ngayon sa inyong mga audio receivers. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. And syempre, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Nako, napakarami po natin pag-uusapan at mapalad tayo at makakapiling natin ng isang economist, kilalang economist, taga-Canada po ito, at matagal na natin itong nakakausap sa ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas Manila, doon pa sa ating programang Bangon ng Bayan. Ngayon nandito na rin siya sa ating himpilan sa World Service, dahil ito pong pag-uusapan natin may kinalaman pa rin sa tariff na inimpose ni US President Donald Trump, at ito ay naglilikha ngayon ng global uncertainties, yung nagbabanta ng global slowdown sa ekonomiya. Nagkakaroon tuloy ng global uncertainties, nagbabagsakan ng mga stock market ng iba't ibang mga bansa, nagkakaproblema, nangangamba mga financial markets dahil dito. Pero may bago na namang development. Dahil ang US nag-impose, kung hindi po ako nagkakamali, nag-impose siya, itong makalipas lamang ng oras dito sa Pilipinas, nag-impose siya ng 90-day suspension ng mga taripa. Pero hindi lahat. Batay sa naging pahayag ni US President Donald Trump sa isang panayam sa international media, ay sinasabi niya na yung taripa, yung matataas na taripa, mananatili pa rin sa ilang mga bansa, lalong-lalo na doon sa medyo nakikita niyang worst offenders, quote-unquote, worst offenders na nakikipag-trade sa kanila. Kasama na po doon ang European Union, mga bansa sa European Union. If I'm not mistaken, kasama rin doon ang Vietnam. Biruin nyo, yung European Union, that's a 27-member country, yung European Union. Tapos kasama yung Vietnam at South Africa. Alright? Pero yung the rest, I think may 90-day suspension ng taripa. Now, bakit ngayon makakausap natin ang ating economist? Kilalang economist all the way live from Canada. Walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Michael, good morning. Si Ray Sampang po ito at welcome muli sa ating Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Alright. Sir Mike, siguro ang unang katanungan ko para sa araw na ito, of course, ang taripa, last month pa ito, I think early part of this month or later part of March, talagang umugong na itong mga taripa na ito at kabilang na po dyan na nabigyan ng mga taripa ng Estados Unidos ni US President Donald Trump Canada, Mexico, at I think kasama na rin po yung ibang mga bansa katulad ng Pilipinas. Tayo dito sa Pilipinas, binigyan niya ng 17%, pero we are the second lowest compared sa Singapore na 10% lang. The rest is, I think, nasa 24 and above na. But he has imposed a 90-day suspension, pero hindi pa rin kasama yung member states ng European Union, and of course, pati yung Vietnam hindi sinama
at South Africa. Ang China mukhang talagang pinatawan pa niya ngayon ng 125% tariff. So what do you make of this? Anong nangyayari ngayon? Give us some sense of ano ba nangyayari? Medyo naguguluhan na rin kami dito sa Pilipinas. Dr. Bato. Kasi dapat natin, Ray, maintindihan kung bakit ba ito ginagawa ng Estados Unidos. Kasi among the mga malalaking economies sa mundo, ang Estados Unidos kasi they are a net importer. Mas marami silang ini-import kaysa sa kanilang mga ini-export. And over the decades, ang nangyari rin sa kanila is nalusaw yung kanilang manufacturing. Parang halos nawala na. At yung kanilang manufacturing ay nag-move sa mga ibang mga bansa, gaya halimbawa ng Mexico, yung iba napunta rito sa Canada, yung iba napunta sa China, sa Vietnam, sa Pilipinas, at kung saan-saan pang mga bansa. So ang goal nila dito sa taripa na ito is para ma-discourage yung kanilang mga consumer na bumili ng mga imported na goods and para mapabalik yung mga umalis na mga kumpanya, yung mga trabaho na nawala ay bumalik uli sa Estados Unidos. So yun yung pinaka-objective niya. Essentially, Ray, ang goal kasi ng taripa is to protect the domestic economy. So yun yung goal niya. Kaya yan nila ginagawa yan is to protect and to restore yung mga industriya na sa palagay ni Donald Trump. Yan nalusaw nga dahil nga nagkaroon na ng globalization, marami ng bansa ang sumali sa World Trade Organization at pretty much nag-open up ng mga mundo sa pakikipagkalakalan. At isa rin ito, Ray, sa mga pinangako ni Donald Trump noong kampanya niya. Kaya ginagawa niya yung mga pinangako niya, kabilang na dito yung pagbabalik ng trabaho sa ng mga nawalang trabaho at hanap buhay sa Estados Unidos sa pamamagitan na ng pag-impose nitong mga taripang ito. Okay. Pero of course, naintindihan natin that he would like to protect the local economy sa US para mabalik yung manufacturing sa kanila. Pero it is having I think, an effect on the global economy. Dahil talagang hindi ngayon malaman ng ibang mga bansa, karamihan ng mga bansa kung anong gagawin dahil napakalaki ng mga taripang inimpose sa kanila. What do you think will be the lasting effect with this, Dr. Mike? Bukod sa pangangalaga ng US sa kanilang manufacturing, ano naman ang magiging epekto nito globally, lalo na sa Pilipinas? Ray, we have to look at it from the lens in terms of exposure to American trade. Kasi may mga bansa na kung saan hindi naman sila ganun kalaki makipagkalakalan sa Estados Unidos at meron din mga bansa na talagang much of their trade is with the United States. Bigyan kita example, Ray, dito sa amin sa Canada, mahigit 70% ng aming exports ay papuntang Estados Unidos. So, pag-impose ng taripa sa Canada, talagang apektado kami dito. Sa kaso ng Vietnam, halimbawa, na kung saan napakalaking porsyento rin ng kanilang gross domestic product ay mga export papuntang Estados Unidos. Kaya, kagaya ng Canada, exposed din ang Vietnam at ang China, ganun din. Exposed din sila. So, nakadepende ito, Ray, kung gaano kalaki yung level of exposure. But then, nangyari kasi, Ray, dapat nakita din natin ito in terms of kung ano yung nangyayari. Yung pag-akyat ng taripa sa 125%. Ito parang escalation na ito ng trade tensions. And in fact, what it can do is it might trigger a broader trade war among countries. Hindi lang between US and China, but posible na baka may mga ibang bansa rin. Kasi, alam mo, Ray, pag nag-impose ng mga taripa, halimbawa Estados Unidos, nagkakaroon ng tinatawag na retaliation, gumaganti rin yung mga bansa. So, ang mangyayari niyan is yung mga bansang exposed sa trades with the United States, mag-i-impose sila ng countermeasures or retaliatory tariffs at ang mangyayari ito is mag-escalate yung trade war. Parang ang tawag natin dyan, Ray, tit for tat. Kung ano yung ginagawa ng isang bansa, yun din ang gagawin. At ang mangyayari niyan is aakyat yung taripa na yan hanggang sa eventually, mag-usap na lang yung dalawang bansa, sabihin nila, tama na ito, tigilan na natin ito, tayo mag-usap na lang at mag-agree tayo sa isang trade deal. Yun ang goal actually ni Donald Trump sa palagay ko. Ang goal niya dito, is gagamitin niya itong mga taripa as leverage para makakuha siya ng mga trade deal sa mga bansa. Pero yung sinasabi po ninyo, Doc Mike, na eventually baka mag-usap din yung dalawa o mag-usap din ng pag-usap. Well, ginagawa na ngayon ng iba pang mga bansa, yung mga napatawa na matataas sa taripa, they are starting to talk with the US government. Naghahanap sila ng mga paraan
kung paano is either malesen o mawala itong mga taripa nito. Pero but it could come later. Pero tulad nito, itong sa China at saka sa US, focus muna ako sa China at saka sa US. Biruin mo, Doc Mike, lahat ng produkto na manggagaling sa China na papasok sa US, pinatawan na ngayon ni Donald Trump ng 125%. Sa lahat naman ng mga produkto na manggagaling sa US, pinatawan ng China ng 84%. Does that make sense already? Meron pa bang matinong importer na mag-i-import ng mga ganung kalalaking mga taripa? Kasi ang end user ang magbabayad din nun eh. Tayong mga consumer, yung mga consumer sa China, yung mga consumer sa US, sila rin ang magbabayad eh. Nung ganung 125% at 84%. Kaya alam mo, Ray, ang mangyayari dyan is, halimbawa sa Estados Unidos, maghahanap sila ng mga ibang bansa na kung saan mas mababa ang taripa, at doon sila bibili ng mga produkto imbes na bibili nila mula sa China. No? So ang tawag natin dyan, Ray, trade diversion. And there is a possibility actually, Ray, no, na makinabang tayo dyan sa trade diversion na yan. Kasi kung mag-escalate talaga yung taripa, kagaya na nakikita natin sa ngayon, may 125, may 84, baka tumaas pa yan. Ang mangyayari niyan is mas mapapabilis lalo yung trade diversion papunta sa mga ibang mga bansa. Kasi alam mo, parang yan, Ray, parang tubig yan, Ray. Yung tubig, maghahanap siya ng path of least resistance. Ganon din sa kaso ng pakikipagkalakalan. Kapag nagtataas ang presyo dahil sa taripa, maghahanap ang mga consumer at yung mga business, mga negosyo, maghahanap sila na kung saan makakakuha sila ng mas mura kung merong mga available na mga substitutes. So, halimbawa, may mga bansa na nagpo-produce ng substitute goods on merchandise goods, pwede nilang doon yan bilhin, doon sa mga bansa yan. Kaya, kahit na tumataas rin yung mga taripa, meron pa rin silver lining yan. Meron pa rin posibleng advantage yan para sa mga ibang mga bansa na pinatawan ng mas mababang taripa. Lalo-lalo na ngayon, nasuspend muna temporarily, di ba? Nagkaroon ng pause doon sa taripa sa mga ibang mga bansa. Ay nabanggit ko nga kanina, talaga ang goal dito is to force parties to sit down and agree with a trade deal. Yan yung nakikita ko dyan. Kaya yung escalation na yan, tuloy lang yan hanggang magsabi both parties na tigilan na natin ito at mag-usap na lang tayo. Doc Mike, may basihan ba yung sinabi ni US President Donald Trump tungkol dito sa tariff na ito? Kasi mismo siya alam naman, mukhang imposibleng hindi naman niya alam yung maaaring maging epekto nito sa ekonomiya ng US. Kasi may sinabi siya na parang sabi niya sa mga kababayan niya sa US, hang tough at saka there will be some pain. Pag sinabi niyang some pain, yun yung epekto na nag-inflation sa kanila. Parang ang ginagawa dyan, Ray, parang shock therapy eh. Di ba? Parang pag shock therapy mo, parang sa umpisa talagang masakit. Pero pag sa kinalaunan, kapag halimbawa, nangyari yung gusto inaasahan din na Donald Trump na maayos naman later on, pag nagkaroon na ng mga trade negotiations, lilipas din yung panahon ng pain, ika nga. At saka tandaan din natin, Ray, alam mo, historically, in-research ko to, Ray, sa kasaysayan ng Estados Unidos. Noong unang panahon pala rin, nung nag-umpisa ang Estados Unidos, ang kanilang source of financing ng gobyerno is mula sa mga taripa. And it's only recently na nag-impose sila ng income taxes sa kanilang mga taxpayers kasi nga bumababa na yung taripa kasi nga nag-open up to trade ng mga mundo. But historically, if you were to do research, makikita nyo noong unang panahon, government financing was mostly through tariffs noong unang panahon. And I have a feeling, as an economist and also as an economic historian, parang nakikita ko ito na parang nagkakaroon ng reversion back to kung ano yung ginagawa ng Estados Unidos noong unang panahon. Now, in terms of magiging successful ba si Donald Trump dito, well, it remains to be seen at kasaysayan na lang ang maghuhusga sa kanya dyan. Does that mean, Doc Mike, free trade is finished? Wala na yung free trade? Magiging protectionist na lang lahat ng mga bansa? Well, yeah, what we see right now is nagiging fragmented yung global economic order na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at nagkakaroon ngayon ng mga tinatawag na mga mas maliliit na mga grupo, Kasi ang nangyayari is dati kasi Estados Unidos pinaka major global power in terms of the economy. Now nandiyan na ang China, nandiyan na rin pa yung mga ibang mga bansa, So ang mangyayari ngayon is dahil nga sa taripa na yan, countries, hindi lang Pilipinas, but many countries are reconsidering their trade relations. At mangyayari dyan, Ray, is magkakaroon tayo ng tinatawag na diversification.
magda-diversify ang mga bansa in terms of their trading partners, no? Halimbawa, yung mga bansa na nabanggit natin kanina that are very much exposed to trade with the United States, ano? Ang mangyayari sa kanila is maghaharap yan sila ng mga iba pang mga bansa na pwede nilang pakipagkalakalan at magda-diversify at magiging less exposed sila sa Estados Unidos. So yan yung nakikita ko na mangyayari diyan para magkakaroon ng realignment ng global economic order, no? Na dati-dati ang kalakalan gravitates towards the United States and China sa mga malalaking economy, pero ang mangyayari niyan ngayon is magkakaroon ng fragmentation, no? So yun yung nakikita ko diyan over the medium term. Will the Philippines benefit from this diversification, Doc Mike? Well, definitely there is an opportunity for the Philippines kasi nga nabanggit natin kanina rin yung trade diversion, no? Provided halimbawa that the Philippines can produce yung mga substitutes, no, to goods that, for example, the United States imports from China or goods that China imports from the United States, no? So nakadepende yan kung meron tayong mga companies, no, na produce niyan, or maka-attract tayo rin ng mga companies na lilipat sa ibang bansa kasi nga pag umalis sila sa China, hindi na sila subject dun sa 125% na taripa. However, yung ganyang sitwasyon rin, no, yung paglilipat ng mga pabrika, paglilipat ng mga factories, that may take some time kasi hindi naman ganun kadali or kabilis, no, na mag-set up ng isang pabrika. Medyo matatagalan yan, no? Kaya ang kinakailangan natin sa Pilipinas rin, no, kinakailangan na we create the conditions to attract these investments to come to the Philippines. Kasi pagka nagkaroon rin ng trade diversion, we are also competing still with other countries na pwedeng papuntahan itong mga investment na ito. So we need to create those right conditions to attract the investments. Okay. Now, I'm going to ask naman, Doc Mike, sa naging epekto nito sa Canada. Dahil ang unang-una talagang pinatawan nitong si US President Donald Trump, Canada, Mexico, and of course China. At ito nga si US President Donald Trump, parang gusto pang gawing 50th state yata ang Canada doon sa kanyang mga naging pahayag. So how is Canada doing? Lalong-lalo na yung ating mga kapwa Pilipino living and working in Canada dito sa kinakaharap po ng mga tariff na ito galing sa US? Alam mo rin, definitely there is a great deal of uncertainty, dito sa Canada with respect dito sa trade war that is going on. Ito anecdotally rin, I have a friend, a Filipino friend, na nawala ng trabaho as a result of the tariffs. My friend works in the auto sector. In fact, ang trabaho nila, ang company nila, is they produce mga seatbelts na ine-export nila sa US. Mga seatbelts ng sasakyan. And ang nangyari is nagkaroon na ng reduced orders, no, from the US kasi nga nangyari nagkaroon ng taripa. So ang nangyari, maraming nawalan ng trabaho dun sa kanilang company. So yan isang storya yan, pero I bet there are many of our kababayans also here in Canada and abroad na naapektuhan itong tariffs na ito, no? Lalong-lalo na sa auto sector kasi Ray, alam mo yung auto sector namin dito, it is very integrated with the American auto sector. Parang isang malaking system yan. Kapag ka nagkaroon ng taripa ay mabilis lang ang epekto sa amin yan kasi nga integrated, very exposed siya kasi integrated na nga. So apektado kami dito, Ray, At ang ginagawa namin dito sa Canada, we are implementing yung tinatawag na countermeasures. So halimbawa, nag-impose ng taripa ng 25% ang Estados Unidos sa mga sasakyan na ini-import nila galing Canada, nag-impose din kami ng 25% na taripa dun sa mga sasakyan ini-import namin galing Estados Unidos. At ang ginawa pa dito, Ray, nagkaroon ng tax break, no? No tax kapag ikaw ay bibili ng bagong sasakyan na made in Canada. So yun yung ginagawa din namin dito to encourage our own consumers to buy products that are made in Canada. And pag pumunta ka rin sa mga groceries, makikita mo yung mga labels ngayon, nakalagay na doon kung made in Canada yung mga produkto at binoboycott namin dito yung mga ini-import galing sa US. At inalis din nila rin yung mga alak. Yung mga imported na mga alak galing sa US, inalis na rin sa mga shelves dito. So it hurts Canada as well as it hurts the US, di ba, Doc Mike? Yes, that is correct. However,
yung pain na yan, that would be conditional on the size of the economy. So halimbawa, kami dito sa Canada, maliit lang kami yung economy namin compared sa US. Our economy is, the US economy is 10 times bigger than Canada. So, bagamat kaya namin mag-retaliate, mag-countermeasure sa mga taripa, pero at the end of the day, mas masakit pa rin yan sa amin kaysa sa Estados Unidos kasi yung Estados Unidos, mas malaki po silang ekonomiya. Ayun. Well, gusto ko man pahabain, napaka-interesting nitong usapan namin ni Doc Mike, pero sabi ko nga Dr. Mike, ang worry ko dito sa Pilipinas, although sabi nga nila hindi naman masyadong apektado, pero if you were given a chance to talk to the economic managers of the Philippines, the industry leaders in the Philippines here, ano ang marerecommend mo sa kanila to lessen itong epekto na ito ng mga tariff, and paano kami makaka-attract ng mga investors given na magda-diversify itong mga ito, maghahanap ito tulad nga ng nabanggit mo kanina, it's like water, naghahanap ng madadaanan. How can the Philippines take advantage and opportunity of the situation? Alam mo, Ray, ganito yan, I hope people who should be listening are listening. Kasi isa sa aking mga main recommendations is to form a task force. Itong task force na ito, which consists of mostly the economic managers, ang goal ng task force na ito is to identify kung ano-anong mga sektor sa ating bansa ang maaapektuhan ng taripa. May mga na-identify na akong sektor dyan, kagaya ng agrikultura, for example, kagaya sa ating electronics, kasi napakalaki niyan rin. Halos kalahating porsyento ng ating mga ine-export sa Estados Unidos ay halos lahat puro electronics yan, Ray. Kaya ang dami ring trabaho dyan. So, isa yan sa mga sektor. So, in other words, identify the vulnerable sectors. Ikalawa is to formulate an engagement strategy with Donald Trump and his administration. So, kumbaga, gagawa sila ng plano kung paano kakausapin si Donald Trump at kung ano-ano yung mga pwedeng leverage na gamitin natin para at least, Ray, makakuha tayo ng exemption mula dun sa taripa na yan. Kasi ang goal talaga dyan, Ray, is zero tariff, kagaya noon. Exempted tayo. So, kailangan makakuha tayo ng exemption dyan. And then, ikatlo is may mga maaapektuhan, Ray, as a result of these tariffs. Baka may mga mawalan ng trabaho, baka may mga companies na mga magsara. Paano matutulungan ng gobyerno itong mga maaapektuhan ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kapag nagkaroon na ng escalation itong taripa. And lastly and more importantly is what kind of policy interventions are needed to create the right conditions para mas mapabilis na ma-attract yung mga investments as a result of yung trade diversion na napag-uusapan natin kanina. Kasi the situation right now, Ray, is very fluid. Nung isang araw, escalation ng tariffs, ngayon biglang may pause. What will happen tomorrow? We don't know. The level of uncertainty has gone up. Yung stock markets natin have been tumbling, di ba? Makita mo yung value ng stock exchange natin, bumababa. So ano yung kinakailangang policy interventions? Yun yung dapat na gawin ng task force na yan. Ayun. With that, Doc Mike, maraming salamat po as usual for your time. Alam ko you're a very busy person dyan sa Canada, but still you find time for us. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Mike. Thank you, Ray. It's been an honor. Maraming salamat. Ang ating pong Canadian economist po and economic historian, walang iba kundi si Dr. Michael Batu, live and direct from Canada. Ayan, narinig nyo naman po yung mga pahayag ni Dr. Batu dito sa ating programa. Kasi alam nyo mga kababayan, although 17% lang ang pinataw ng US sa Pilipinas as compared sa iba pa natin mga kalapit na bansa dito sa Southeast Asia, na pumapalo sa 24% and pataas maliban na lang sa Singapore na 10%. Yung iba pong bansa, mas matataas pa ang pinataw. Tulad po na nabanggit natin kanina, ito, patuloy ang tit for tat sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. Ulitin ko po, kanina lamang, yung nagpataw na naman, ang US, itinaas na naman nila ang taripa laban sa China. So, 125%. Kagabi lang, 104% yan. Ngayon, naging 125% na kagad. Okay, samantalang ang China naman nagpataw sa US ng 84%.
Kaya nga ang tanong ko kanina kay Dr. Batu, sino pang matinong importer ang mag-i-import ng mga materyales kung ganong katataas ang taripa? Dahil ipapaasa mo rin yung taripa sa bibili, sa end consumer. Halimbawa, bibili si Jerome ng 12 pieces of roses na ireregalo niya kay Steph na nagkakahalaga ng halimbawa 1,000 pesos. Bouquet of roses para kay Steph, regalo ni Jerome. Papatawan mo ng 125% kasi galing ng China. Imaginein mo, 1,000. Hindi magiging 2,000 mahigit na yon para a bouquet of roses. Sino magbabayad? End consumer. Oh, 'di ba? Tayo 'yon. Okay? So, mabuti, well, hindi ko naman sinasabing mabuti, pero at least maswerte-swerte pa rin tayo, 17%, and hopefully bumaba pa yan. Hopefully, dahil may ginagawa pong effort ang ating gobyerno, ang ating NEDA, ang ating Department of Trade and Industry, ang ating iba pang mga economic managers na handa rin naman makipag-usap sa US government para i-present naman nila yung ating kaso sa kanila, baka sakaling maibaba pa ang taripa. Pero ang inaano ko dito is yung global effect sa economy. Yung global economic effect nito in the long run, no? In the long run. Pero maganda rin yung sinabi ni Dr. Michael Batu na the Philippines can take advantage and opportunity of the situation. Dahil yung ibang mga importer, halimbawa si Leo, importer, naghahanap siya ng roses para maibenta nga dito sa Pilipinas dahil nagwawala na si Jerome, wala siya mabiling roses, no? So maghahanap ngayon ng roses itong si Leo, siya yung importer. Imbes na pumunta siya sa China, maghahanap siya ng ibang bansa na nakakapag-produce din ng bulaklak, ng roses. Baka meron din tayo dito sa Pilipinas, nagpo-produce din tayo ng roses. Magaganda pa, galing Baguio, di ba? Baka mas mura dahil hindi 125% ang kinakailangan, di ba? Di sa atin na lang sila kukuha. Parang mga ganun po. Pero sabi nga ni Dr. Batu, we have to create the investment climate environment conducive for the investors na pumipiliin ng Pilipinas na maging source nila ng mga items na kinukuha nila sa China at sa ibang bansa na mataas ang taripa kumpara dito sa atin. If we could capitalize on that, lalong-lalo na mapababa natin ng singil sa kuryente, napakalaking bagay po nun. Tsaka yung infrastructure, lalo na yung mga facilities sa PESA, yung Philippine Economic Zone Authority, yung mga economic zones natin, maayos ng mabuti. Sigurado po, baka makatulong pa sa atin yung ginagawa ngayon na taripa ng Estados Unidos if we could capitalize and take opportunity. Again, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sapang, sa ngalan po ng ating engineering and production team. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!